Martial Peak, Kabanata 4041. Pagsira sa formation. Ang Divine Technique at ang mga sinag ng liwanag mula sa Sword Formation ay nasa isang pagkapatas sa himpapawid. Kumalat ang mga alon ng mga pagsabog. Ang mga mata ni Chen Qingyun ay pulang-pula at halos mahati sa galit habang buong lakas niyang iikot ang kanyang lakas. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpumilit. Malamig na ungol ni Yang Kai at hindi pinansin ang lahat. Pinaikot lang niya ang lakas ng Solar Divine Technique at idiniin ito pababa patungo sa Sword Formation. Isang matinis na sigaw ang umalangaw mula sa kung saan sa pagbuo ng espada. Ang ilang mga disipulo ng Sword Formation ay ang unang hindi makahawak, at ang kanilang mga katawan ay dinudurog ng walang hanggan na sword intent bago sumabog. Sa isang maikling panahon ng 10 paghinga ng oras, higit sa 30 katao ang namatay ng malungkot sa lugar. Bukod dito, sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang hindi na makapigil. Agad na lumubog ang puso ni Luo Qingyun. Kahit na ang pagkamatay ng ilang dosenang tao ay hindi nakamamatay sa Sword Formation, naapektuhan pa rin ito sa ilang lawak, at sapat na ito upang maging sanhi ng pagbaba ng lakas ng Grand Formation. Napakahirap na nitong pigilan, kaya lalo lang itong hindi kakayanin habang lumilipas ang panahon. Hindi banggitin na nagsagawa siya ng isang ipinagbabawal na lihim na pamamaraan, kaya hindi niya mapanatili ang kanyang kasalukuyang estado ng masyadong mahaba. Kapag dumating na ang backlash ng Secret Technique at hindi pa rin niya matatalo si Yang Kai, ang Sword Pavilion ay tiyak na magdaranas ng matinding pagkatalo. Si Luo Qingyun ay nag-aalab sa pagkabalisa, ngunit wala siyang magawa. Sa dalasdi sa labas ng lungsod, nanginginig ang mga mata ni Zhong Fan at Lu Zhou habang tulala silang nanunood. Nang lumitaw ang Solar Divine Technique, isang bakas ng pangunawa ang sumilay sa kanilang mga puso. Hindi katakataka na ang nakakapasong enerhiya na sumalakay sa katawan ni Lu Zhou ay napakarahas at mahirap pakitunguhan. Si Lu Zhou mismo ay hindi nagawang paalisan ito, at maging si Zhong Fan na nasa 5th grade Heaven Opening Realm ay hindi siya nagawang tulungan. Kaya ito ay ang Sun Crow True Fire. Ito ay talagang ang Sun Crow True Fire. Ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan ngayon. Ang Sun Crow True Fire ay hindi bababa sa 7th grade Fire Element. Hindi pa banggitin ang katotohanan na ang karamihan sa lakas ng dalawang Heaven Opening Realm ay seliado sa loob ng Great Void Realm, kahit na nasa labas sila, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga upang harapin ito sa sandaling ito ay sumalakay sa kanilang mga katawan. Ang magagandang mga mata ni Lu Zhou ay sobrang madilim at puno ng kawalan ng pag-asa. Dahil alam niya na dahil ito ang Sun Crow True Fire, kung gayon walang sino man sa Great Void Realm ang makakatulong sa kanya na harapin ang kalamidad sa loob ng kanyang katawan. Kahit ang Master ng Sword Pavilion ay hindi siya natulungan. Sa maikling panahon, ang Heavenly Deeper Starnet Grand Formation ay napigilan, at 12 ng mga disipulo ng Sword Pavilion ang napatay o nasugatan. Si Luo Qingyun ay tila nasa bingit ng pagbagsak. Halos mahati ang mga mata ni Zhong Fan habang may bakas ng pakikibaka at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sa huli, nagpasya siya at lumingon kay Lu Zhou. Nagkataon lang na nakatingin din si Lu Zhou sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad na naunawaan ni Lu Zhou ang kahulugan ni Zhong Fan. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Sandali lang, babalik ako. Kinagat ni Zhong Fan ang kanyang mga ngipin at sumigaw sa mahinang boses. Nang bawiin niya ang kanyang kamay, ang kanyang buong katawan ay nag-transform sa isang sinag ng liwanag ng espada na kumikislap patungo sa larangan ng digmaan. Dahan-daang ipinikit ni Lu Zhou ang kanyang mga mata at ibinaba ang kanyang ulo. Ang kanyang magandang buhok ay nakatabing sa kanyang balingkinitang balikat habang mag-isa siyang nakaupo sa dalasdis. Ang kanyang payat at mahinang figure ay tila nag-iisa at walang magawa. Kahit na hindi kakayanin ng Sword Pavilion na mawala siya, hindi nito kayang mawala si Luo Qingyun at ang daan-daang disipulong iyon. Kung hindi pa rin sila tinulungan ni Zhong Fan, si Luo Qingyun at ang natitirang mga disipulo ay nasa panganib. Kailangang piliin ni Zhong Fan ang mas maliit sa dalawang kasamaan, kaya kinailangan niyang sumuko sa isang panig. Alam ni Lu Zhou sa kanyang puso na siya ang iniwan. Hindi siya nagreklamo tungkol sa anumang bagay dahil wala itong silbi kahit na manatili si Zhong Fan sa kanyang tabi dahil ang Sun Crow True Fire ay hindi isang bagay na kayang harapin ni Zhong Fan. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang isang marangal na 4th grade Heaven Opening Realm na tulad niya ay talagang mapipilitin sa ganoong estado sa Great Void Realm. Ang Sun Crow True Fire ay pumasok sa kanyang katawan at hindi niya ito kayang harapin, kaya dahan-dahan na lang niyang hintayin ang pagdating ng kamatayan. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay lubhang nakakatakot, at ito ay lubos na hindi maisip ng mga hindi pa nakaranas nito. Ang mga pagsabog ay umalangaw habang maraming mga figure ang sumabog sa isang ambon ng dugo sa loob ng pagbuo ng espada,
at kahit ang kanilang mga bangkay ay hindi nananatili. Mula sa simula ng labanan, halos 100 disipulo ng Sword Pavilion ay hindi nakayanan ang backlash ng Sword Formation at nasawi sa lugar. Ang halagang ito ay halos 30% ng mga puwersa na nagmula sa Sword Pavilion. Ang natitirang mga disipulo ay may takot na mga ekspresyon habang desperadong nagpapakalat ng kanilang lakas, at labis silang natatakot na sila ang susunod na malas na tao. Walang humpay silang nanandya sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Anong uri ng halimaw ang sinaktan ng Sword Pavilion sa pagkakataong ito? Bakit ba napaka-formidable niya? Isang liwanag ng espada ang kumislap, na sinabayan ng marangal na dagandong ni Zongfan. Junior, huwag kang maging mapangahas muli. Sa sandaling matapos siyang magsalita, si Zongfan ay sumanib na sa Heavenly Deeper Star Formation. Ang Sword Formation ng Sword Pavilion ay nakipaglaban sa kaaway ng hindi mabilang na beses, at ang kanilang pagtutulungan ay napakalapit. Sa sandaling pumasok si Zongfan sa Sword Formation, agad na inilipat ni Luo Qingyan ang inisyatibo at ginawang core ng Sword Formation si Zongfan. Sa pamamagitan ng isang boom, ang taybak ay sweep sa kalangitan at lupa. Ang nakakagulat na sword light na pinipigilan ng Great Sun Dharma Idol at umaatras sa pagkatalo ay agad na tumigil sa pagbaba nito sa suporta ni Zongfan. Maging ang liwanag ng espada ay naging mas maliwanag at mas malaki. Ang kapangyarihan ni Zongfan lamang ay talagang mas malakas kaysa sa daan-daang disipulo ng Sword Pavilion na namatay. Ito ang pundasyon ng isang 5th grade Heaven Opening Realm. Nang makita ang eksenang ito, ang mga disipulo ng Sword Pavilion, na nababalisa at nag-aakalang malapit na ang katapusan ng mundo, ay napasigla lahat. Tahimik nilang pinaandar ang kanilang secret arts, at si Sword Chi ay nananatili sa paligid ng kanilang mga katawan upang suportahan ang kapangyarihan ng pagbuo ng espada. Ang buong porma sayon ng espada ay agad na naging isang malaking gilingang bato. Ang Sword Chi na nasa gilingang bato ay tumawid sa kalangitan at lupa, tumawid sa kawalan at dumurog patungo sa Great Sun Dharma Idol. Nakaramdam din si Yang Kai ng bakas ng pressure sa isang iglap. Bagamat maaari na niyang gamitin ang kapangyarihan ng 1st o 2nd grade Heaven Opening Realm, wala siyang mighty force of the world upang suportahan siya. May pagkakaiba pa rin sa pagitan niya at ng totoong Heaven Opening Realm. Ang pagkakabuo ng espada ng Sword Pavilion ay talagang pambihira. Ito ay karapat-dapat na maging trump card ng Sword Pavilion. Gayunpaman, pinaikli ni Yang Kai ang Divine Technique Dharma Idol ngayon. Kahit na siya ay nakaharap sa isang malakas na kaaway, ano ang dapat katakutin? Mamatay man siya dito, lumaban lang siya. Sa ganitong paraan lang hindi niya masasayang ang kanyang paglalakbay sa mundong ito. Ang Great Sun Dharma Idol ay kumikinang ng maliwanag. Ang tatlong paa na Golden Crow sa loob ay nagpakpak din ng mga pakpak nito, itinaas ang ulo at umiyak, at bumagsak sa gilingang bato ng pagbuo ng espada. Ang mundo ay umuugong. Sa sandaling ito, sa loob at labas ng Star Market, anuman ang antas ng paglilinang, ang mga mata ng lahat ay puno ng puting liwanag. Hindi nila malinaw na makita ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, nang kumalat ang resulta ng labanan, namutla ang mukha ng lahat. Sa Great Cosmological Realm, kung saan napigilan ang lakas ng Heaven Opening Realm, isang Dharma Idol Divine Technique at isang nakakagulat na Sword Formation ang parehong nagpakita ng kapangyarihan na hindi mas mababa sa Heaven Opening Realm. Gaano ito kahindik-hindik? First Master, sino sa palagay mo ang mananalo? Dinilaan ni Chen Tianfei ang kanyang tuyong labi at nagtanong. Ang pagganap ni Yang Kai ngayon ay talagang natakot sa kanya. Medyo hindi siya mapalagay, hindi alam kung ang pag-abandona kay Yang Kai sa kritikal na sandali ay tamang gawin. Bagamat tinanggap niya si Yang Kai bilang 6th head ng Qixing dati, hindi nila iniwan ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan. Gayunpaman, ngayon, ang iba't ibang lantad at patagang aksyon ng Qixing laban kay Yang Kai ay walang alinlangan na nagtanggal ng huling layer ng takip, na nagtulak sa dalawa sa magkabilang panig. Kung nanalo si Yang Kai, ano kaya ang magandang katapusan ng Qixing? Kapag ginamit ang Great Sun Divine Technique, kahit na ang First Master ay kailangang iwasan ito. Gayunpaman, ang nakaraang sitwasyon ay wala sa Qixing na pumili. Ang 3,000 sundalo ng Sword Pavilion at Thunderlight Sect ay nasa pintuan ng lungsod, at ang hindi pag-iiwan kay Yang Kai ay katumbas ng paglalagay ng Qixing sa apoy. Bilang master ng Qixing, kinailangan ni Chen Tianfei na isaalang-alang ang kanyang sariling pamilya. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay isang tagalabas, kaya paano siya mag-aalaga sa kanya? Kahit na ang batang iyon ay maaaring manalo, natatakot ako na ito ay isang mahirap na tagumpay. Ang walang malasakit na boses ng Great Master. Nagulat si Chen Tianfei. Great Master, sa tingin mo ba ay mananalo siya? Huwag kang mag-alala, kung gusto niyang manalo, ang kanyang Yuan Qi ay masusugatan ng husto.
Paano kaya bibitiw ni Zuli at Longtai ang pagkakataong ito para talunin ang isang nalulunod na aso? Natural na alam nila kung ano ang gagawin. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Chen Tianfei. Sa katunayan, si Yang Kai ay nasangkot sa mga tao mula sa Sword Pavilion sa lahat ng oras na ito. Bagamat ang libu-libong tao ng Thunderlight Sect ay dumanas ng maraming casualty, ang kanilang pundasyon ay hindi nasira. Higit pa rito, kasama sina Zuli at Long Ao, dalawang 4th grade Heaven Opening Masters, tiyak na mapapagod si Yang Kai sa labanang ito, kaya paano siya pakakawalan ng Thunderlight Sect? Sa pag-iisip, sa wakas ay mas gamaan ang pakiramdam ni Chen Tianfei. Sa sandaling ito, isang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya ang kumalat mula sa gitna ng larangan ng digmaan. Ang pagbabago-bago ng enerhiya na ito ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa dati. Ang pagbuo ng protection na array sa labas ng Star City ay marahas na umalangaw dahil sa pagbabago-bago ng enerhiya na ito, lumabo ang liwanag nito, at halos masira ito. Nandito na sila. Ang Great Master ay sumigaw sa mahinang boses. Itinoon niya ang kanyang paningin at tumingin sa harapan. Si Chen Tianfei at ang iba pa ay nagmukhang solemn na habang sila ay nagtutuon ng pansin. Walang nag-aakala na ang huling labanan ay darating ng ganoon kabilis. Matapos sumali si Zhong Fan sa larangan ng digmaan, sa wala pang kalahating tasa ng oras ng tsaa, ang dalawang magkasalungat na panig ay malapit ng maglalaban hanggang kamatayan, at ang huling resulta ay malapit ng maayos. Ang marahas na resulta ng labanan ay walang alinlangan na nagpakita na kung ito man ay Yang Kai o Sword Pavilion, ang magkabilang panig ay talo na. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, ang dalawang sinag ng liwanag ay nagbanggaan sa gitna ng hangin, na umabot sa isang pagkapatas bago biglang pumutok sa isang mas nakasisilaw na liwanag. Sa pagitan ng langit at lupa, ang walang hangganang layunin ng pagpatay ay nawala. Sunod-sunod na mga ungol ang umalangaw habang namumukadkad ang mga bulaklak ng dugo. Ang Great Sun ay kumurap ng ilang beses bago na. Ang nakakagulat na Sword Chi ay bumagsak, at sunod-sunod na figure ang nahulog mula sa lahat ng direksyon. Sa Star City, nagkaroon ng kabuluhan. Ang nakita niya ay si Yang Kai na nakatayo sa hangin na nakasuot ng gulanit na damit, ang dugong umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng hindi mabilang na pinong sugat, halatang dulot ng Sword Chi. Ang pinakamalubhang sugat ay napunit, na nagpapakita ng mga gintong buto sa loob. Ang Sword Chi ay nananatili pa rin sa paligid ng mga sugat na ito, at ang dugo ay umaagos pa rin palabas. Gayunpaman, kahit na tila siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan, siya ay nakatayo pa rin ng buong pagmamalaki sa himpapawid, at ang kanyang figure ay tuwid. Sa kabilang panig, ang Sword Pavilion Sword Formation ay nawasak. Marahas na nag-spray ang dugo mula sa bibig ni Luo Qingdian, at talagang hindi niya ito napigilan. Malinaw, ang kanyang lihim na pamamaraan ay nagsimulang magdusa ng backlash, at hindi niya nagawang sugpuin ang kanyang mga pinsala. Ang kislap ng espada sa kamay ni Zhong Fan ay lumabo, at ito ay nawalan ng lakas ng loob. Ibinaba niya ang kanyang ulo upang tingnan si Luo Qingdian, at ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Hindi man siya gaanong nasugatan, ang kanyang ekspresyon ay malungkot at mapatla. Maging ang dalawang pinuno ng Sword Pavilion ay nasa ganoong kalagayan, lalo pa ang iba pang mga disipulo ng Sword Pavilion. Sa natitirang 200 disipulo, ilang dosina lamang ang nakaligtas. Ang natitira ay lahat ay namatay sa lugar sa sandaling iyon ng banggaan. Kahit na ang ilang dosenang mga tao ay may iba't ibang antas ng pinsala. Ang mga seryoso ay naghahabol ng hininga, habang ang mga hindi gaanong seryoso ay nagsusuka ng dugo. Sa labanang ito, ang Sword Pavilion Sword Formation ay nawasak, at ang 300 disipulo ng Sword Pavilion ay halos nalipol. Isa itong pambihirang kahihiyan. Dahil naitatag ang Sword Pavilion, ito ay isang bagay na hindi pa nangyari. Higit pa rito, nabugbog sila ng husto ng isang tao mula sa Emperor Realm. Hindi ito matanggap ni Zhong Fan, at galit na galit siya hanggang sa nanginginig. Junior, papatayin talaga kita. Anong pagkakataon? Yun talaga ang ibig kong sabihin. Hingal na hingal si Yang Kai habang casual niyang itinapon ang isang malaking halaga ng spirit pill sa kanyang bibig, at lumulutang ang mga ito na parang beans habang ang kanyang titig ay mabangis. Galit na lumingon si Zhong Fan. Nandito ba kayong lahat para manood ng palabas? Kung hindi kayo kumikilos ngayon, kailan pa? Sina Zuli at Longtai na nakatingin sa malayo ay biglang nakabawi sa kanilang pagkagulat. Martial Peak, Kabanata 4042. Mahusay na tagumpay. Hindi masisisi sina Zuli at Longtai sa pagiging mabagal mag-react. Masyadong nakakagulat ang nakita nila ngayon. Maging ang mga master ng Heaven Opening Realm na tulad nila ay napailing at nagulo ang kanilang mga iniisip.
Ang isang Emperor Realm Master na nag-condense sa kanyang Dharma Idol ay isang hindi pa nagagawang gawa. Ang pagkakaroon ng 7th grade Golden Crow Primordial Fire ay natakot din sa kanila. Matapos makita ang kapalaran ni Luzo, natakot din sila na sila ang susunod na malas. Ang pagkasira ng Sword Array ng Sword Pavilion ay lalo pang nabigla sa kanila at nagsisisi silang pumunta rito, ngunit sa imbitasyon ng Sword Pavilion at ang katotohanan na marami sa mga disipulo ng Thunderlight Sect ang namatay sa mga kamay ni Yang Kai, wala silang pagpipilian kundi ang pumunta. Hanggang sa galit na dagandong ni Zhong Fan ay bumalik sila sa kanilang katinoan at nagpalitan ng tingin, alam na kung hindi nila sasamantalahin ang pagkakataong ito para patayin si Yang Kai dito ngayon, ang Thunderlight Sect ay maghihintay lamang na maligo sa dugo. Sa lakas na ipinakita niya, hindi makalaban ni Thunderlight Sect. Hindi na nag-alinlangan, sabay-sabay na sumigaw ang dalawa. Mga disipulo ng Thunderlight Sect, sundan ang haring ito para patayin ang kalaban. Sa utos na ito, sa wakas ay nakahanap ng backbone ang nakakalat na mga disipulo ng Thunderlight Sect. Noong nag-aaway noon sina Yang Kai at Sword Pavilion, hindi sila makakialam at manood lang sa gilid. Ito ay talagang isang kahihiyan, ngunit sa kabutihang palad, nagkaroon sila ng pagkakataon na gumanap ng isang papel sa labanan na ito. Isa-isa, nagtipon sila sa paligid ni Nazuli at Long Tai at sumunod sa likod ng kanilang dalawang pinuno, umaakyat patungo sa Yang Kai mula sa lahat ng direksyon. Sa loob ng mansyon, naramdaman ni Yuhi, Meng Hong, at ng iba pa ang kanilang mga puso na tumaas sa kanilang mga lalamunan. Kahit na ang nakaraang pagganap ni Yang Kai ay hindi pangkaraniwan, sinira niya ang Sword Pavilion Sword Array sa kanyang sarili at halos lipulin ang lahat ng mga eksperto ng Sword Pavilion. Pagkatapos ng lahat, siya ay nakaranas ng isang mahusay na labanan at hindi man lang mapanatili ang kanyang Great Sun Dharma Idol, kaya siya ay malinaw na isang palaso sa dulo ng paglipad nito. Ang pundasyon ng Thunderlight Sect ay buo pa rin, at sa halos 2,000 tao, kahit na ang bawat isa sa kanila ay dumura ng laway, si Yang Kai ay malulunod. Sa ganitong masamang sitwasyon, paano ito haharapin ni Yang Kai? Sa kabilang banda, si Yang Kai, na nasa gitna ng paligid, ay may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha habang umunguya siya ng spirit pills sa kanyang bibig. Ngumisi siya habang nakatingin sa mga figurang sumusulpot sa kanya, na para bang isa siyang walang katulad na halimaw na naghihintay ng mga kuneho na susugod sa kanya. Si Yang Kai ay talagang walang takot sa anuman. Bagamat maraming tao ang Thunderlight Sect, mayroon siyang space principles. Hanggat hindi nila tinatakan ang espasyong ito at hindi nililimitahan ang kanyang mga galaw, kung gayon ay makakalimutan ni Nazuli at Long Tai ang tungkol sa paggawa ng anuman sa kanya. Dahil kabisado na niya ang Golden Crow Sun Casting Divine Technique, hindi na kailangan pang itago ang anuman. Habang pinag-iisipan niya kung gagamitin ang Dragonization skill at mag-transform sa isang half-dragon para sa isang labanan, bigla siyang nakarinig ng medyo nasasabik na boses mula sa malayo. Brother Yang, tapos na. Ha. Nasa Star Market pa rin ang boses, ngunit sinabayan pa ng malakas na tawa. Isang figure ang biglang sumugod palabas ng Star Market at dumiretso sa Yang Kai. Sa paglabas ng mga espada at isang labanan sa bingit ng sumiklab, ang pagsabog ng halakhak na ito ay partikular na bigla. Hindi maiwasan ng lahat na lumingon sa direksyon ng boses. Nakita nila ang isang puti at malinis na maliit na mataba na lumilipad palabas ng Star Market. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa itaas ng kanyang ulo, at may hawak siyang kakaibang lang sa kanyang mga kamay. Bakas sa mukha niya ang pananabik na para bang nagsagawa siya ng isang karapat-dapat na serbisyo. Hindi napigilan ng mga talukap ng Great Master ang pagkibot habang nakatitig sa maliit na mataba. Paano siya nakalabas? Saglit na hindi nag-react si Chen Tianfei, ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, nagbago ang kanyang ekspresyon at hindi niya maiwasang magtanong, paano nakalabas ang lalaking ito? Kailangang malaman na sa sandaling ito, aktibo pa rin ang Guardian Array ng Star Market, kaya kung sino man ang gustong umalis, kailangan niyang magbigay ng utos na magbukas ng gap sa Guardian Array, tulad noong Zhong Fan at ang iba pa. Dumating sa. Ngunit ngayon, ang Guardian Array ay gumagana pa rin ng perpekto, ngunit ang maliit na mataba ay kakaibang umalis sa Star Market at ang Guardian Array ay hindi nag-react. Maaaring ang resulta ng labanan sa pagitan ni Yang Kai at Sword Pavilion ay nagdulot ng problema sa Guardian Array. Sa pag-iisip, nagmamadaling inutusan ni Chen Tianfei ang mga tao na imbestigahan ang sitwasyon ng Guardian Array. Nagulat din si Yuhi habang tinitignan ang figure ng maliit na mataba. Noon lang siya natauhan at pinakawalan ang kanyang divine sense para mag-imbestiga. Tamang-tama, ang lihim na silid ay nabuksan na at ang taong dapat sana ay nasa pag-iisa ay wala nang makita. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso.
Gaya ng inaasahan sa isang piling alagad mula sa isang paraiso, hindi niya napansin ang lahat ng siya ay umalis sa mansyon. Siyempre, ang karamihan sa kanyang atensyon ay nakatuon kay Yang Kai, ngunit para sa isang tao mula sa Emperor Realm na magagawa iyon ay talagang kamangha-mangha. Ngunit, bakit naubusan ng ganitong oras ang lalaking ito? At ano ang pandak na ito? Itinoon ni Yuhi ang kanyang tingin at nalaman na ang pandak na Yuti ay halos isang palad lamang ang taas at mukhang medyo matanda na. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling, ngunit sa sandaling ito, itinaas ito ng maliit na mataba na si Shuzin, na ginagawa itong sobrang nakakatawa. Sa oras na ito, si Yang Kai ay napapaligiran ng mahigit 2,000 tao mula sa Thunderlight Sect. Kung gusto niyang sumugod sa tabi ni Yang Kai, hindi may iwasang makontak niya ang mga disipulo ng Thunderlight Sect. Tila naging mabagal si Shuzin sa pagre-react at nang sumugod siya sa kampo ng Thunderlight Sect, bigla siyang nagulat at napabulalas. Ay yaya, bakit ang daming tao? Anong ginagawa ninyong lahat dito? Inosenteng tanong niya, ngunit ang mga disipulo ng Thunderlight Sect ay mabangis na tumugon. Ang mga taong ito ay labis na nagtatampo at ang kanilang hangarin sa pagpatay ay kumukulo, kaya kapag ang isang hindi maipaliwanag na lalaki ay biglang pumasok sa kanilang kampo, paano sila magiging masaya? Kaagad, isang serye ng Divine Technique Secret Techniques ang walang awang binomba si Shuzin. Ngunit ang taong ito ay mukhang clumsy at ang kanyang mga galaw ay katawa-tawa, ngunit ang kanyang kapalaran ay nakakagulat na mabuti. Umalis siya ng isang hakbang pakaliwa, isang hakbang pakanan, at talagang naiwasan niya ang lahat ng mga pag-atake. Sumigaw pa siya, anong ginagawa mo? Gusto mo ba akong patayin? Huwag mo akong patulan, inosente ako. Habang siya ay sumigaw, mas malakas ang pag-atake ng mga disipulo ng Thunderlight Sect. Ang liwanag ng Secret Techniques ay tumakip sa langit at tumakip sa lupa, ngunit hindi nila siya nagawang saktan. Ang taong ito ay mukhang mataba, ngunit ang kanyang figure ay hindi maipaliwanag na maliksi. Pagkaraan ng ilang beses, makikita ng sino man na may mali. Imposibleng maging ganito kaganda ang swerte ng isang tao. Sa dinami-dami ng umaatake sa kanya, imposibleng walang makakatama sa kanya. Ang maliit na mataba na ito ay halatang nagpapanggap na baboy para kumain ng tigre. Bukod dito, para makagalaw sa napakaraming tao ng madali, halatang hindi karaniwan ang kanyang lakas. Galit na galit si Zuli at sumigaw, sino ka? Sabihin ang iyong pangalan. Buti na lang may isang Yang Kai na hindi naglagay ng Thunderlight Sect sa kanyang mga mata, ngunit ngayon ay may lumitaw na isa, na labis na nagpagalit sa kanya. Itinaas pa rin ni Shuzin ang long at same time na sumagot. Divine Cauldron Heaven, Shuzin. Sa sandaling matapos siyang magsalita, si Zuli ay sumuray-shuray at halos hindi na mapatatag ang kanyang sarili bago bumagsak. Agad na bumukas ng husto ang mga mata ni Long Tai habang kahit sina Zongfan, Luo Qingyun, at ang iba pang nagpapagaling ay nakaramdam ng gulo sa loob ng kanilang katawan, at halos lumala pa ang kanilang mga pinsala. Ang iba't ibang pinuno ng Crimson Star ay sumipsip ng malamig na hangin. Bago ang labanang ito, may isang binata na nag-claim na siya ay mula sa Third Elder ng Qingming Blessed Land, na naging dahilan ng takot sa Thunderlight Sect ng Sword Pavilion. Ngayon, isa pang disipulo ng Divine Cauldron Heaven ang nagpakita. At ito ay ang sikat na Divine Cauldron Heaven. Bago ngayon, hindi nila alam na may mga disipulo sa Divine Cauldron Heaven Blessed Land sa Great Cosmological Realm. Dahil mayroong 2 taong ito, ilan pa ang nakatago sa Great Cosmological Realm. Paano kaya nagkaroon ng napakaraming dragon na nakatago sa isang maliit na Star City? Nang ipahayag ni Shuzin ang kanyang pangalan, namutla ang mga mukha ng mga disipulo ng Thunderlight Sect na umatake sa kanya kanina. Hindi banggitin ang mga ito, kahit na ang Pavilion Master ng Sword Pavilion ay malamang na mamatay bukas kung sasalakayin niya ang isang Divine Cauldron Heaven na disipulo sa harap ng napakaraming tao. Biglang tumahimik ang maingay na langit. Walang kahirap-hirap na sumiksik si Shuzin sa gilid ni Yang Kai at ngumisi sa kanya. Gumana ba? Tumingin sa kanya si Yang Kai at nagtanong. Buti na lang at hindi kita binaygo. Ipinasok ni Shuzin ang lang sa kanyang kamay sa kamay ni Yang Kai. Divine Cauldron Heaven Disciple, nabubuhay ka sa iyong pangalan. Salamat. Niwalis ito ni Yang Kai gamit ang kanyang Divine Sense at bahagyang tumango. Tumawa si Shuzin. Kinuha lang namin ang kailangan namin, hindi na kailangan magpasalamat. And, medyo maingay dito, kaya pahinga muna ako. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Yang Kai at tumalikod para umalis. Gayunpaman, nakakadalawang hakbang pa lamang siya nang bigla siyang tumalikod at sinabing, Brother Yang, ang bagay na ito ay masyadong mamamatay tao. Subukang huwag gamitin ito. Maging maawin kung maaari, ngumisi si Yang Kai.
Kung pinutol mo ang damo nang hindi inaalis ang mga ugat, lalago itong muli kapag humihip ang simoy ng tagsibol. Hindi nakaimik si Shuzin. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid at biglang bumantong hininga, hindi na siya sinusubukang kumbansihin. Sa likod ng kanyang mga kamay, malumanay siyang naglakad palayo at hindi nagtagal ay nawala. Tulala ang lahat na nakatingin, hindi alam kung ano ang nangyayari. Nang makita nilang sumugod si Shuzin sa tabi ni Yang Kai at nag-abot sa kanya ng lang, naisip nila na silang dalawa ay may malapit na pagkakaibigan. Si Zuli, Long Tai, at ang iba pa ay pinag-iisipan kung makikipag-ayos kay Yang Kai, ngunit sinong mag-aakala na ang munting mataba na ito ay aalis ng ganoon. Ano ito? At ano ang ibig niyang sabihin sa kinuha ng bawat isa ang kailangan nila? Dahil hindi malaman ang relasyon ni Yang Kai at Shuzin, si Zuli at Long Tai ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha habang nilalaro niya ang lang sa kanyang kamay at mahinang nagsabi. Kami ni Brother Shu ay hindi magkamag-anak o magkaibigan. Hindi kami magkakilala noon, ito ay isang transaksyon sa pagitan natin. Anong ibig mong sabihin? Mataimtim na tanong ni Zuli. Sa sandaling ito, ang mas kalmadong si Yang Kai ay lumitaw, mas hindi siya sigurado. Ang ibig kong sabihin, kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Kung ayaw mo, papatayin kita. Ngumiti si Yang Kai. Junior, huwag kang masyadong mayabang. Galit na sigaw ni Long Tai. Itigil na ang kalokohan, kayong lahat, halika rito at mamatay. Umungol si Yang Kai. Junior, sa tingin mo ba walang kasama ang Thunderlight Sect ko? Dahil iyon ang kaso, tutuperin namin ang hiling mo. Patayin mo siya. Mataimtim na utos ni Zuli. Wala siyang pagpipilian kundi ang magbigay ng utos. Ang walang humpay na saloobin ni Yang Kai ay naging malinaw na ang Thunderlight Sect ay hindi malulutas ang kanilang awayan sa kanya. Kung hindi sila kumilos ngayon, kapag siya ay nakabawi at ipinatawag ang Divine Technique aspect, ang Thunderlight Sect ay hindi na makakalaban. Ang mga disipulo ng Thunderlight Sect ay hindi na nag-alinlangan, at habang nagpapalipat-lipat sila ng kanilang lakas, maraming kulay na liwanag ang namukadkad at binomba si Yang Kai. Malamig na pinanood ni Luo Qingdian ang eksenang ito habang may bakas ng kasiyahang sumili sa kanyang mga mata. Sa napakaraming pag-atake na inilunsad ng sabay-sabay, imposibleng lumabas si Yang Kai nang hindi nasaktan. Kahit anong yabang niya, dito pa rin siya mamamatay. Sulit iyon. Halos 300 mga disipulo ng Sword Pavilion ang napatay o nasugatan, at ang Sword Array ay nasira, ngunit nakapatay sila ng malaking banta. Sa kabilang banda, tiningnan ni Zhong Fan ang lang sa kamay ni Yang Kai na may tame-time na ekspresyon. Bahagya niyang naramdaman na ang bagay na ito ay hindi karaniwan at malamang na isang makapangyarihang artifact. Martial Peak, Kabanata 4043. Yuan Magnetic Divine Gourd. Walang ano-ano'y lumakas ang kinang at nagngangalit ang enerhiya. Libu-libong tao mula sa Thunderlight ang sama-samang sumalakay. Napakagandang eksena. Sa gitna ng hindi mabilang na pag-atake, si Yang Kai ay nakatayong mag-isa, ang kanyang figure ay nag-iisa, ngunit ang kanyang aura ay tumaas sa langit, na para bang siya ay isang milyong master. Isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw. Ngayon, nakakuha ako ng bagong kayamanan, kaya gagamitin ko ang buhay ng iyong aso bilang sakripisyo sa aking Divine Gourd. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, tinapik ni Yang Kai ang lang, dahilan upang bumukas ito at lumabas ang 7 kulay na liwanag mula rito. Ang liwanag ay walang katapusan at napuno ang kalangitan sa isang kisap mata. Sa sandaling lumitaw ang maraming kulay na liwanag na ito, isang nakamamatay na aura ang agad na pumuno sa hangin, at sa loob ng radius ng ilang kilometro, hindi mabilang na mga artifact ang sumisigaw ng malakas habang sila ay walang pidgel na sumugod patungo sa maraming kulay na liwanag. Ang mga espada ng nahulog na mga disipulo ng Sword Pavilion ay tila hinawakan ng mga hindi nakikitang kamay at itinapon sa maraming kulay na liwanag. Anuman ang kanilang grado, hindi mahalaga kung sila ay buo o hindi, lahat ng mga artifact na sumugod sa liwanag ay lumabo at nawala ang kanilang espiritualidad sa napakaikling panahon. Ang mga artifact sa mga kamay ng mga disipulo ng Thunderlight Sect ay pareho. Ang lahat ng artifact na pino mula sa metal ay hinayla ng liwanag at nabasag, na naging sanhi ng maraming mga disipulo ng Thunderlight Sect na natigilan. Pupu-pupu. Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na tunog habang ang isang disipulo ng Thunderlight Sect ay samuka ng dugo, ang kanilang mga mukha ay namutla habang sila ay nahulog mula sa langit na parang dumplings. Sa isang kisap mata, daan-daang mga disipulo ng Thunderlight Sect ang nasugatan dahil nasira ang kanilang mga artifact. Yuan Magnetic Divine Light. Sumigaw si Zhong Fan sa mahinang boses, puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata.
Ang liwanag na bumulwak mula sa lang ay ang Yuan Magnetic Divine Light na nakita niya sa Yuan Magnetic Mountain. Noong araw na iyon, ang Sword Pavilion ay dumanas ng malaking pagkawala dahil sa Yuan Magnetic Divine Light na ito. Kung hindi sila matatalo ng motley crew ni Ditian, at ang salarin ay si Yang Kai. Bago pumunta dito ngayon, naging mapagbantay siya laban sa Yuan Magnetic Divine Light na ito, ngunit mula simula hanggang katapusan, hindi ito ginamit ni Yang Kai. Sa halip, ginamit niya ang Divine Technique para makipaglaban ng direkta sa Heaven Star Luo Grand Array. Akala niya ay hindi ito madaling gamitin ni Yang Kai, ngunit sino ang nakakaalam na makikita niya ito sa sandaling ito. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, medyo naguguluhan din si Yang Kai. Nakita niya si Yang Kai na gumamit ng parang bag na artifact para mangolekta ng maraming Yuan Magnetic Divine Light, kaya bakit niya ito pinakawalan ngayon mula sa gourd na ito? Iniisip ang hitsura ni Shu Jin at ang pag-uusap nila ni Yang Kai, biglang naunawaan ni Zhong Fan at mapait na sinabi. Nagkasala sa akin ang mga disipulo ng Divine Cauldron Heaven. Ang Divine Cauldron Heaven, isa sa 36 na paraiso. Ang mga disipulo mula sa paraiso na ito ay mayroon lamang isang bagay na nagpaangat sa kanila ng 3,000 mundo. Iyon ay ang sining ng pagdadalisay. Ito ay tiyak na dahil siya ay mahusay sa pagpino kaya ang Divine Cauldron Genius ay tinawag na Divine Cauldron Heaven. Sa 3,000 mundo, hindi kasama ang mga likas na nabuong lihim na kayamanan, hanggat ang mga lihim na kayamanan ay pino pagkatapos ng kapanganakan, malamang na magmumula ang mga ito sa mga kamay ng Divine Cauldron Heaven. Ang mga disipulo ng Divine Cauldron Heaven ay sikat din sa kanilang mga kayamanan. Kung makakatagpo siya ng isang Divine Cauldron Heaven na disipulo na nakikipaglaban sa labas, tiyak na isa itong ganap na bagong eksena. Makikita niya ang kapangyarihan ng lahat ng uri ng kakaibang kayamanan. Ang Yuan Magnetic Divine Gourd na iyon ay halatang pinino ni Shu Jin ng Divine Cauldron Heaven para kay Yang Kai. Isang disipulo lamang ng Divine Cauldron Heaven ang maaaring magkaroon ng ganoong kakayahan. Ngunit kung ganoon nga ang kaso, hindi dapat na-activate ni Yang Kai ang kapangyarihan ng kayamanang ito sa sandaling makuha niya ang kanyang mga kamay dito. Matagal na sana niya itong pinipino at alagaan, paano niya maa-activate ang kapangyarihan nitong Yuan Magnetic Divine Gourd sa sandaling makuha niya ito? Maliban na lang kung ang Yuan Magnetic Divine Gourd na ito ay ang kanyang sikretong kayamanan, hindi na niya ito kailangang alagaan. At perpektong pinagsama ni Shu Jin ang Yuan Magnetic Divine Light at ang Yuan Magnetic Divine Gourd. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay may katuturan. Kailangang sabihin na ang serye ng mga iniisip ni Zhong Fan ay ganap na nahulaan ang katotohanan. Ang Yuan Magnetic Divine Gourd ay talagang sikretong kayamanan ni Yang Kai. Noon sa Star Realm, sa Wuhua Palace, minsang pumasok si Yang Kai sa isang lamat sa kawalan at nakakita ng Wind Gourd sa loob. Nang mabuksan ang Wind Gourd, bumuhos dito ang walang katapusang astral winds para harapin ang kalaban, ngunit hindi ito ginamit ni Yang Kai ng maraming beses at hindi ito ginamit sa labas ng The World. Nang lumapit sa kanya si Shu Jin upang humingi ng 6th grade Yuan Magnetic Divine Stone, na nagsasabing maaari niyang pinuhin ang isang artifact para sa kanya bilang reward, natural na naisip ni Yang Kai ang Yuan Magnetic Divine Light na nakolekta niya sa Yuan Magnetic Mountain. Ang bagay na iyon ay nakaimbak sa kanyang 6 Directions Wish Pouch. Hindi lamang nito sinakop ang espasyo ng bag, ngunit hindi rin ito maaaring gamitin ng basta-basta. Kung magagamit niya ang Yuan Magnetic Divine Light para pinuhin ang isang artifact, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Habang nasa harapan niya ang 6th grade Yuan Magnetic Divine Light, nangangati si Shu Jin na pinuhin ang isang Yuan Magnetic Divine Gourd para kay Yang Kai, ngunit ang mga materyales na kailangan ay masyadong marami at hindi alam ni Yang Kai kung saan sila hahanapin. Sa kabilang banda, ang Wind Gourd ay madaling magagamit. Ang dalawa ay pinagsama upang bumuo ng kasalukuyang Yuan Magnetic Divine Gourd, at ang kapangyarihan nito ay higit pa sa mas mataas ng kaunti kaysa sa Wind Gourd. Hindi na kinailangan ni Yang Kai na gumastos ng anumang oras sa pagpino nito. Yuan Magnetic Divine Light, ito ay Yuan Magnetic Divine Light. Sa Star City, hindi mabilang na tao ang sumigaw sa alarma. Ang Great Master ng Qixing ay nagpakita rin ng takot. Bagamat nakatingin lamang siya sa malayo, nararamdaman niya ang nakakatakot na kapangyarihan ng Yuan Magnetic Divine Light. Bagamat siya ay isang 5th grade Heaven Opening Realm, kung siya ay tanggayan ng ganoong bagay, agad siyang mawawalan ng isang layer ng balat. Kung kahit siya ay ganito, hindi na kailangang banggitin ang mga disipulo ng Thunder Light Sect. Isang makinang na liwanag ang pumuno sa kalangitan, na tumatawid sa langit at lupa. Sino mang nahuli sa Yuan Magnetic Divine Light ay napunit ang kanilang laman at nabasag ang kanilang mga buto. Saan man dumaan ang Yuan Magnetic Divine Light, wala ni isang kompletong bangkay ang matagpuan.
Ganito ang Emperor Realm, at gayon din ang low-grade Heaven Opening Realm ng Thunderlight Sect. Ang 6th grade Yuan Magnetic Divine Light ay maaari lamang labanan ng 6th grade Yuan Magnetic Divine Light, kaya paano nila ito malalabanan? Sa isang kisap mata, higit sa kalahati ng mga disipulo ng Thunderlight Sect ay namatay o nasugatan. Isang malalim na lamig ang bumangon mula sa puso ng lahat, dahilan para manginig sila sa lahat. Ang gayong nakakatakot na artifact ay isang sandata lamang na may kakayahang sirain ang langit at lupa. Habang hawak ang artifact na ito, hindi na mahalaga kay Yang Kai ang bilang ng mga taong naruroon. Siya lang ang makakapagpatag ng lugar na ito. Ang mga disipulo ng Thunderlight Sect na pinalad na nakaiwas sa unang sakuna ay hindi nang ahas na manatili sa lugar sa sandaling ito. Nagsisigawan sa takot, sunod-sunod silang tumakas. Ngunit paano sila pababayaan ni Yang Kai? Gaya ng sinabi nila ni Shu Jin noon, ang pagpuputol ng mga damo nang hindi inaalis ang mga ugat, sila ay muling tatubo kapag hamihip ang simoy ng tagsibol. Dahil ang Thunderlight Sect ay nangahas na humanap ng gulo sa kanya ngayon, hindi nila siya dapat sisihin sa pagiging walang awa. Kung titingnan nito mula sa ibang pananaw, kung si Yang Kai ay nahulog sa kawalan at namatay habang sinusubukang tumakas, maliligtas ba siya ng Thunderlight Sect? Sa ilalim ng kontrol ni Yang Kai, ang makinang na liwanag ay tumama sa lahat ng direksyon, na bumalot sa sunod-sunod na disipulo ng Thunderlight Sect, na parabang nilalamon ng isang hindi nakikitang hayop ang buhay ng lahat. Ang Thunderlight Sect ay tapos na, ganap na natapos. Pagkatapos ng labanang ito, maaari nilang kalimutan ang tungkol sa pagbabalik. Sa sandaling muling namulaklak ang Yuan Magnetic Divine Light sa mundo, ito ay nakatadhana na. Ang ekspresyon ni Great Master ng Qi Xing ay marangal, ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Dati, sinabi niya kay Chen Tianfei at sa iba pa na si Yang Kai ay isang palaso sa dulo ng paglipad nito at tatalunan siya ni Zuli at Long Tai habang siya ay nakababa. Sino ang mag-aakala na ang isang solong Yuan Magnetic Divine Board ay ganap na magbabago ng sitwasyon? Nasira ng Golden Crow Forging Sun ang Sword Pavilion Sword Array at ang Yuan Magnetic Divine Board ay tumagos sa kampo ng Thunderlight Sect. Isang divine technique at isang artifact, si Yang Kai ay nagpakita ng iba't ibang kakayahan na labis na ikinagulat ng lahat. Sa pagtingin sa walang katulad na figure na nakatayo sa kalangitan, walang sinuman ang nangahas na isipin na gumawa ng isang kaaway mula sa kanya. Ang matabang katawan ni Chen Tianfei ay nanginginig ng husto. Bagamat mataba siya ay napakatalas ng kanyang isip. Habang ang iba ay nakatingin lamang sa pagpapakita ng lakas ni Yang Kai sa sandaling ito, may ibang iniisip si Chen Tianfei. Minsan ay nagkomento si Great Master na si Yang Kai ay mayroong Great Sun Divine Technique na Dharma Idol. Kahit na siya ay isang Emperor Realm Master, maaari siyang makipagkompetensya sa 1st o 2nd grade Heaven Opening Realm Cultivator. Kaya, ngayong mayroon na siyang Yuan Magnetic Divine Board, ano ang mangyayari? Marahil ay walang sino man sa low-grade Heaven Opening Realm ang makakapareha niya. Tanging isang mid-grade Heaven Opening Realm Cultivator ang maaaring umasa sa World Force ng Mini-Universe upang makipagkompetensya sa kanya. Alam ni Chen Tianfei na kung makaharap niya si Yang Kai sa labas, kailangan niyang gawin ang lahat para talunin si Yang Kai. Sa kalangitan, wala pang isang ikasampu ng mga disipulo ng Thunderlight Sect ang nanatili. Mabilis ding tumakas ang dalawang figure. Nakita ni Zuli at Long Tai na wala ng pag-asa ang sitwasyon, kaya paano sila mangangahas na manatili? Natural, tumakbo sila ng mabilis hanggat kaya nila. Gayunpaman, ang dalawang sinag ng liwanag ay walang katapusang humabol sa kanila na tila may sariling isip. Para silang mga uod na hindi matitinag. Junior, huwag kang masyadong lumayo. Huwag kang masyadong lumayo, nakakalokong sigaw ni Zuli. Kahit buong lakas siyang tumatakas, ramdam pa rin niya ang nakakatakot na pagpatay sa likod niya. Kung hindi na tayo magkikita pagkatapos ng araw na ito, paano kung ay bully ka ng haring ito? Malamig na sigaw ni Yang Kai. Condense. Humugang ang kalawakan, at sa ilalim ng paghihimok ng World Force, ang langit at lupa ay nakulong. Si Zuli, na hirap ng tumakas, ay agad na natigilan. Ang paligid na espasyo ay naging walang katulad na lagkit, at pakiramdam niya ay parang nahulog siya sa isang latian. Gaano man niya ipilit ang kanyang lakas, hindi siya makawala. Sa pagbabalik tanaw sa kakilakilabot, nakita niya na ang mga sinag ng liwanag ay tumawid na at bumalot sa kanya. Si Zuli ay desperadong hinikayat ang kanyang lakas upang labanan ang pagpunas ng Yuan Magnetic Divine Light. Kung ang mini-universe ay hindi natatakan sa kanyang katawan, magkakaroon siya ng lakas upang lumaban, ngunit kung wala ang World Force, paano niya malalabanan ang lakas ng 6th grade Yuan Magnetic Divine Light sa pamamagitan lamang ng lakas ng kanyang dawsil at pisikal na katawan? Sa isang iglap, nalinis ang puwersang protection sa labas ng kanyang katawan.
Patong-patong na mga laman na gamulong, na parabang hinuhugot ang kanyang mga litid at natutuklap ang kanyang balat. Tuloy-tuloy na umalungaw ang kahabag-habag na hiyawan, na parabang tinitiis niya ang pinakamalupit na pagpapahirap sa mundo. Kinilig ang mga nakarinig sa mga hiyawan na ito. Sumigaw ni Long Tai kasama nila. Tulad ni Zuli, binalot din siya ng Yuan Magnetic Divine Light. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang paghinga, ang mga hiyawan ay biglang natapos. Ang mga sinag ng liwanag ay gamulong pabalik at nakolekta ng banal na lang sa kamay ni Yang Kai. Walang bakas ng Zuli at Long Tai sa hangin. Ang dalawang 4th grade heaven opening realm na ito ay ganap na nawala. Ang Thunderlight Sect, na nanindigan sa Star City sa libu-libong taon, ay ganap na nabura. Walang nakaligtas, mas miserable pa ito kaysa sa Sword Pavilion. Hindi ito ang katapusan. Tinapik muli ni Yang Kai ang Divine Gourd, at muling gamulong ang mga sinag ng liwanag, patungo sa mga disipulo ng Sword Pavilion na nabubuhay pa. Si Chen Qingyun ay sumigaw sa takot. Patawarin mo ako. Nakaranas siya ng backlash mula sa paghihimok ng sikretong pamamaraan noon, at ngayon ay wala na siyang lakas para makatakas. Maaari lamang siyang umupo sa pwesto at maghintay sa kamatayan. Kung hindi dahil dito, maglalakas loob ba siyang manatili dito? Nang makitang papatayin na siya ni Yang Kai, maaari lamang siyang humingi ng awa. Nagbingi-bingihan si Yang Kai at hindi siya pinansin. Nang umatras ang mga sinag ng liwanag, nawala na rin ang mga tao sa Sword Pavilion. Isang hakbang pasulong, nakarating na si Yang Kai sa harap ni Zhongfan. Tumingin sa kanya, walang pakialam na sinabi niya. Mayroon ka bang huling mga salita? Hindi na kailangang humingi ng awa. Martial Peak, Kabanata 4044. Di pagsukol na diwa. Si Zhongfan ay nasa 5th grade heaven opening realm at may matibay na pundasyon. Nang maputol ang pagkakabuo ng espada, siya ay nasugatan din, ngunit hindi ito kasing seryoso ng kay Qiu Qingyun. Kung nakatakas siya ng maaga, maaaring nagkaroon siya ng pagkakataon na mabuhay, ngunit sa ilang kadahilanan, nanatili siya rito at pinanood habang ang mga disipulo ng Thunderlight Sect at Sword Pavilion ay sunod-sunod na nawasak. Nang si Yang Kai ay dumating sa kanyang harapan at tumingin sa kanya, si Zhongfan ay malamig na sumangot. Junior, huwag kang masyadong mayabang. Nakagawa ka ng isang karumal-dumal na krimen. Kapag umalis ka sa Great Cosmological Abyss, mamamatay ka. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Malabo niyang naramdaman na may ipinahihiwatig si Zhongfan, ngunit tinatamad siyang magtanong. He snorted coldly. Gusto ko ang matigas na buto na tulad mo. Nakakatuwang kurutin ka. Habang sinasabi niya iyon, hinampas niya ng palad si Zhongfan. Papatayin niya siya ng walang awa. Walang pakialam ang ekspresyon ni Zhongfan. Nang 3 talampakan na lang ang layo ng malaking kamay sa kanya, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata, at may hiwa sa pagitan ng kanyang mga kilay. Mula sa biyak na iyon, dumaloy ang Dao Connotation, at isang sword chi ang tumama sa hangin. Sa sandaling ito ng buhay o kamatayan, walang pagpipilian si Yang Kai kundi itulak ang kapangyarihan ng kanyang Dao Seal palabas upang ipagtanggol laban sa kaaway, tulad noong nakipaglaban si Yang Kai sa Great Demon God sa Star Boundary, na pinutol ang lahat ng paraan ng pag-atres. Para sa isang cultivator, ang isang Dao Seal ay parang panloob na core ng isang monster beast. Naglalaman ito ng buong pagkatao, chi, espiritu, at pag-unawa sa sariling Dao. Hindi ito madaling gamitin, ngunit kung ilalabas, ito ay magkakaroon ng nakakagulat na kapangyarihan. Gayunpaman, sa ganitong paraan, ang panganib ay napakataas din. Kung masira ang selyo ng Dao, magreresulta ito sa kamatayan. Sa makatuwid, walang sino man ang gagawa nito maliban kung sila ay nasa isang desperado na sitwasyon. Kahit na ang isang monster beast ay hindi madaling ilabas ang panloob na core nito. Napilitan din si Zhongfan na gawin ito. Binuo ni Yang Kai ang Golden Crow Casting Sun Dharma form at humawak ng nakakagulat na sandata sa pagpatay tulad ng Yuan Magnetic Divine Gourd. Bukod dito, wala na siyang ibang pag-asa. Sa isang desperadong laban, ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay sa kalooban ng langit. Nilinang niya ang espada sa buong buhay niya at nakatuon sa pagpatay. Ang kanyang Dao Seal ay naging isang 3 pulgadang maliit na espada na may kapangyarihan ng yin at yang at 5 elementong umaagos dito. Matalas ito at parang hindi masisira. Alam kong gagawin mo ito. Malamig na bamantong hininga si Yang Kai habang iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang Dao Seal sword sa kanyang kamay. Pero maya-maya, sumimangot siya. Nang ibaba niya ang kanyang ulo, nakita niya ang isang nakasisilaw na liwanag ng espada na tumagos mula sa kanyang palad, patungo sa kanyang noo. Sa huli, minamaliit pa rin niya ang kapangyarihan ng 5th grade heaven opening. Kahit na sa kanyang malupit na dragon form na katawan, hindi pa rin niya nalabanan ang kapangyarihan nitong maliit na Dao Seal sword.
Isang madugong butas ang direktang tinusok sa kanyang palad, at sa loob ng sugat, umikot si Sword Chi. Huminga ng malalim, tila lumaki ang buong katawan ni Yang Kai. Ang kanyang dibdib at tiyan ay lumaki nang ilabas niya ang Golden Crow Primordial Flame mula sa kanyang bibig, na sinunog ang maliit na selyo ng espada. Nag-alab ang apoy, binaluktot ang kawalan. Sa abot ng mata, isang 3 pulgadang haba na espada ang lumalangoy laban sa agos ng Golden Crow Primordial Fire na parang maliit na isda na lumalangoy laban sa agos. Gayunpaman, ito ay patuloy na inanod ng Golden Crow Primordial Fire. Mamulat na ang mga mata ni Zhong Fan. Habang umuungal siya, ganap niyang na-activate ang kapangyarihan ng kanyang Dowsil, determinadong patayin si Yang Kai dito at ngayon. Sa bawat pulgada, ang maliit na selyo ng espada ay patuloy na lumalapit sa noo ni Yang Kai. Ang bilis nito ay napakabagal, na nagpaparamdam sa mga tao ng banta ng kamatayan. Si Yang Kai, gayunpaman, ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang Golden Crow Primordial Fire ay patuloy na lumabas. Sa maliit na espada, kumikinang ng husto ang liwanag at yumanig ito ng malakas. Pagkaraan ng 10 paghinga, nang dumating sa kanyang harapan ang 30 pulgadang haba ng espada, hindi na ito nakahawak pa at bumagsak ng may malakas na putok. Hiniluwa ni Zhong Fan ang isang subo ng kumukulong mainit na dugo. Biglang tumahimik ang aura niya. Ang kanyang orihinal na maskuladong katawan ay tila naalis ang lahat ng diwa nito, chi, at espiritu sa isang iglap, na naging isang bag ng mga buto. Umihip ang hangin, at nililipad ang kanyang buhok sa hangin. Nawasak ang Dowsil, at ang cultivation ni Zhong Fan ay baldado. Sa Star Market, hindi mabilang na mga tao ang nagulat. Maraming Heaven Opening Realm ang hindi napigil ang makaramdam ng simpatiya. Bagamat matagal na nilang narinig na kapag nasira ang Dowsil, mamamatay ang cultivator, ito ang unang pagkakataon na 70% ng mga tao ang nakakita nito gamit ang kanilang sariling mga mata. Nakakagulat ang pagbabago kay Zhong Fan. Isang hakbang pasulong si Yang Kai at lumutang lampas kay Zhong Fan. Hindi interesado si Yang Kai sa pag-atake sa isang taong tiyak na mamamatay. Ilang hakbang pa, nakarating na siya sa harap ni Luzo. Inabot niya ito at hinayla siya pataas sa kwelyo. Tumingin siya sa kanya nang walang pakialam. Saan ang headquarters ng Sword Pavilion? Sa kanyang likuran, pagkatapos marinig ito ni Zhong Fan, ang kanyang ulo ay nayuko ng malalim, at ang kanyang aura ay mabilis na nawala. Patuloy na bumubulwak ang sariwang dugo mula sa bibig ni Luzo, kumukulo ng walang tigil, na may halong mga fragment ng kanyang internal organs. Abnormal na pula ang balat niya, parang steamed crab. Bago ang labanan, itinanam sa kanya ni Yang Kai ang Golden Crow True Fire, kaya hindi siya nakilahok sa buong labanan. Tinulungan siya ni Zhong Fan na sugpuin muna ang sakuna sa kanyang katawan. Pagkaalis ni Zhong Fan, hindi niya napigilan ang pagsunog ng Golden Crow True Fire gamit ang sarili niyang lakas. Mapait lang siyang kumapit at dahan-daang maghintay sa kamatayan. Sa kabutihang palad, ang pundasyon ng isang 4th grade Heaven Opening Realm ay hindi masyadong masama. Hindi nagtagal ang pakikipaglaban ni Yang Kai kay Lei Guang ng Sword Pavilion, kaya hanggang ngayon, buhay pa rin siya, ngunit halos patay na. Kung iiwan siya nitong mag-isa, mamamatay siya nang wala pang oras ng insenso. Nang makita si Yang Kai na naglalakad palapit sa kanya, ang maselang katawan ni Luzo ay nanginig ng husto. Hindi niya akalain na balang araw ay matatakot siya ng ganito sa Emperor Realm. Sa labas ng Great Cosmological Abyss, paano makapasok sa kanyang mga mata ang isang pag-iral tulad ng Emperor Realm? Ito ay isang pag-iral na hindi man lang niya titingnan. Ngunit ngayon, ang ginawa ni Yang Kai sa Emperor Realm ay labis na ikinagulat niya. Siya ay nag-iisang nasira ang Sword Pavilion's sword formation at nag-iisang winasak si Lei Guang. Sino ang makakapantay sa gayong kahangahangang gawa? Sa sandaling ito, nakahawak siya sa kamay ni Yang Kai na parang isang maliit na sisiw. Siya ay nanginginig sa takot, at ang kanyang puso ay natatakpan ng isang layer ng anino. Maging ang ilaw ng kanyang Dowsil ay lumabo ng husto. Ang taong nasa harap niya ay naging kanyang panloob na demonyo. Kahit na maaari niyang iwan ng buhay ang Great Cosmological Abyss, kung makikilala niya si Yang Kai sa labas sa hinaharap, natatakot siya na hindi niya maiisip na magalit sa kanya. Maliban na lang kung makakalagpas siya sa layer ng mental na hadlang na ito, siya ay muling isisilang. Nang marinig ang tanong ni Yang Kai, paanong hindi alam ni Luzo ang gusto niyang gawin? Pupunasan niya ang pangunahing altar ng Sword Pavilion. Kaya ba niya? Habang nasa isip ang tanong na ito, nagbigay si Luzo ng positibong sagot. Ang Sword Pavilion ay nagpadala lamang ng 300 katao sa pagkakataong ito, na maliit na bilang lamang. Mayroong halos 1,000 mga disipulo sa pangunahing altar, 2 mid-grade Heaven Opening Realm, at isang 6th grade Heaven Opening Realm expert tulad ng Pavilion Master.
Ngunit sa paghusga mula sa paraan na ipinakita ni Yang Kai, ang Sword Pavilion ay hindi makalaban sa kanya. Hindi banggitin ang iba pang mga bagay, ang Yuan Magnetic Divine Gourd lamang ay sapat na upang pigilan ang Sword Pavilion. Ang dahilan kung bakit ang Sword Pavilion ay palaging nasa itaas ng Thunderlight Sect at ang Crimson Star Sect ay dahil sa pagkakabuo ng espada. Ngunit kapag lumabas na ang Yuan Magnetic Divine Gourd, paano makakabuo ng formation ang mga disipulo? Sa oras na iyon, sila ay nasa isang estado ng kawalan ng pagkakaisa. Kung wala ang kapangyarihan ng pagbuo ng espada, hindi sila magiging kalaban ni Yang Kai. Maliban sa Pavilion Master, na halos hindi makalaban sa taong ito, walang ibang makakaligtas sa kanyang mga kamay. Sa pagtingin sa malaimpyernong lalaki sa kanyang harapan, si Luzo ay natakot kaya hindi siya makapagsalita. Dalhin mo ako doon, at ililigtas ko ang iyong buhay. Gaya ng sinabi ni Yang Kai, iniunat niya ang isa pang kamay at tinapik ang tiyan ni Luzo. Sa isang pag-iisip, ang Golden Crow Primordial Fire na sumalakay sa katawan ni Luzo at nagdulot sa kanya ng isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan ay direktang binawi. Marahan na umubo si Luzo. Kahit na ang Yuan Chi ay malubhang nasugatan, nang wala ang Golden Crow Primordial Fire sa kanyang katawan, kahit papaano ay walang panganib sa kanyang buhay. Pagkatapos nito, basta gumaling siya ng maayos, darating ang araw na gagaling siya. Kung maglakas loob kang tumanggi, ipapadala kita upang makita ang iyong mga kasama ngayon. Medyo naiinip si Yang Kai nang hindi niya narinig ang tugon ni Luzo sa mahabang panahon. Dadalhin kita doon. Malumanay na tumanggaw si Luzo. Tumanggaw si Yang Kai, itinaas si Luzo, at pumailang lang sa langit, agad na naging daloy ng liwanag at nawala sa paningin ng lahat. Hindi niya sinasadyang pigilan ang kanyang boses nang kausapin niya si Luzo ngayon. Ang maliit na slope ay hindi masyadong malayo sa Star City, kaya malinaw na maririnig ito ng sino mang may kaunting lakas sa Star City. Nang makitang umalis si Yang Kai ng ganito, ang mga mukha ng lahat ay puno ng pagkabigla. Papatayin ba niya silang lahat? Ang Sword Pavilion ay nawalan ng 300 disipulo sa pagkakataong ito, kabilang ang 2 mid-grade Heaven Opening Realm Masters. Ang Yuan Chi ay malubhang nasugatan, ngunit ngayon ay aatakehin ni Yang Kai ang kanilang punong tanggapan. Gaano ito kalupit? Bukod dito, nakaranas siya ng isang mahusay na labanan, at maging ang kanyang Divine Technique Manifestation ay nakakalat. Hindi ba kailangan niya ng magandang pahinga para gumaling? Hindi maiwasan ni Yuhi na magpakita ng nag-aalalang tingin, ngunit sa sandaling ito, huli na ang lahat para habulin siya. Nilinang ni Yang Kai ang Space Principles, kaya sa kanyang lakas, hindi niya ito naabutan. Tahimik ang mundo, at tanging ang makapal na amoy ng dugo ang pumupuno sa hangin. Sa labas ng Red Star City, umaagos ang dugo na parang ilog at kung saan-saan ang mga bangkay, parang purgatorio ng Azrael. Sa di kalayuan, medyo mataba ang tingin sa tagpong ito at bahagyang napabuntong hininga. Anong kasalanan? Kung tutusin, ang Yuan Magnetic Divine Gourd ay ginawa niya, kaya siya ang may pananagutan sa kalahati ng mga taong namatay. Matapos bamantong hininga, nawala ang kanyang anyo at nawala. Sa tirahan ni Yang Kai, si Meng Hong at ang iba pa ay nanunood ng nakabuka ang kanilang mga bibig. Bilang punong disipulo ng Great Moon Province, hindi masama ang kakayahan ni Meng Hong. Noong nakaraan, siya ay nagdurusa sa kakulangan ng mga mapagkukunan, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang paikliin ang kapangyarihan ng 3rd grade, umaasang maabot ang 3rd grade sa hinaharap. Matapos makatagpo ng napakalaking pagbabago sa Great Cosmological Realm, nagpasya siya na masira at muling buuin, na ay condensing ang 5th grade Sun's True Fire. Akala niya ay magiging maliwanag ang kanyang kinabukasan, at ang kanyang ambisyon ay umuusad sa kanyang puso. Ngunit matapos makita ang mga aksyon ni Yang Kai ngayon, napagtanto niya na kahit na maabot niya talaga ang 5th grade, natatakot siya na hindi siya magiging kasing galing ni Yang Kai. Medyo nabigla siya, ngunit pagkatapos ay naisip niya iyon. Ang iba ay may kanya-kanyang kakayahan at pagkakataon, at siya ay may kanya-kanyang kakayahan. Hanggat ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi na kailangang ikumpara ang kanyang sarili sa iba. Sa mundong ito, palaging may mga taong lumalaban sa langit. Ibinuka ng Great Pang ang mga pakpak nito at pumailang lang sa langit. Ang wood daw na umabot sa mga ulap ay mataas. Sa pag-iisip nito, naging malinaw ang kanyang isipan at nabuhayan ng loob ang kanyang espiritu. Dahil wala kang gagawin, linisin mo ang larangan ng digmaan. Ang boses ni Yuhi ay nanggaling sa kanyang tabi. Napakaraming tao ang namatay, tiyak na may mga magagandang bagay. Oo, nagmamadaling sumagot si Meng Hong at inakay ang kanyang 2 junior brothers na lumipad palabas. Maging si Chen Yu ay sumunod na malapit sa likuran, at medyo komplikado ang ekspresyon niya habang nakatingin sa likod ni Meng Hong.
Sa Star City, 12 ng tao sa pangunguna ni Guo Ziyan ang nagmamadaling tumulong nang makita nila ito. Bagamat mukhang miserable sila, sa sandaling ito, lahat sila ay mataas ang loob at mapagmataas.